Hey mga kabay, good morning sa inyong lahat. Walang pasok ngayon, linggo. Walang sa mga kaibigan kong magsasaka ngayon. Kumusta kayong lahat dyan? Alam ko, wala rin kayong trabaho ngayon. Relax. Kain, luto. Kahit kunting pagkain lang, makapagsaluhan. Alam ko nagluluto kayo mga kaibigan kong magsasaka. Salapat muna tayo. Salabat to mga kabay. Mga kabay, yung kwento ko noon sa yung naglalakad ako ng 8 kilometro, nag-aaral kami. Tapos yun nga, nag-uunahan kami sa puno ng bayabas para gawing pagkain. Alam nyo mga kabay, napakasarap balik-balikan yung mga pangyayari noon, na yung mga alaala na hindi mo makakalimutan. Pero sa sipag at tiyaga mo at pagpursigi, nalampasan mo lahat yun. Kaya ito siguro yung malaking aral sa ating lahat, na magsikap lang ng mabuti at saka magtiyaga. Kasi sinasabi ko na sa inyo nung una, katrabaho kami sa mga ibang tao para lang kumita, nagagapas ng mga damo. Lahat yung mga sinabi ko mga kabay, totoo yun. At habang ginagawa namin yun, habang hawak ko yung hagbasay, yung pangtapas ng mga damo, sinasabi ko sa sarili ko, makalabas rin ako sa masilimuot na buhay na ito. At dahil na rin sa pagsisikap, dahil sa pagpursigi ko, nakalampas ako doon. Nakalabas kaming lahat, kasi gusto ko na kung makalabas man ako sa buhay na yun, yung hirap na hirap pa kami, ay sabay kaming lahat. Kaya sa ngayon, yung tatay at nanay ko, papa at mama ko, hindi ko man na ibigay sa kanila yung masaganang buhay, masagana, pero at least nakalampas kami sa mga pagsubok na yun. At lagi kong sinasabi sa inyo mga kabay, kung tayo man ay mahihirap ngayon, huwag nating isisisi sa mga magulang natin, dahil sila rin ay biktima ng pagkakataon. Ang gawin lang natin, tayo ang gagawa ng sarili nating daan. Kaya dahil ako ngayon, masarap lang alalahanin yung nakaraan na buhay. Kasi pag dumaan ka sa mga ganyan, hindi mo talaga makakalimutan, kasi laging pumapasok sa isipan mo na yung mga dinaanan mo noon at paano ka
nakalampas doon. Biro mo sa akin mga kabay, yung sinasabi ko na mula grade 1 hanggang high school, ilang kilometro ang nilalakad ko. Lagi kong sinasabi sa mga kapatid ko, balang araw, kapag makalabas na tayo sa buhay na ito, hindi natin makakalimutan na balik-balikan ang lahat ng ito kasi dito tayo nanggaling. Hindi man alam mo mga kabay, yung sa probinsya kasi, sa bukid, kapag magsasaka ka, kailangan lang ng tibay ng loob. Hindi ko pinangarap na na makalabas ng bansa. Kusa na lang dumating. At nung sinabi ko sa inyo na pag dumating ang araw na iyon, huwag nyo nang palampasin kasi hindi na yan babalik. Kaya ang ginawa ko, may pagkakataon, kaya inano ko na kaagad. Hindi ko na pinalampas kasi mahirap na, baka dumaan, hindi na bumalik. Sa awa naman ng Diyos, ang dating manggagapas noon sa bukid, nagkaroon ng kunting pagpalagay lang natin na kunting pagbabago sa hanap buhay. Kasi hanggang ngayon nagkatrabaho pa rin ako, pero may kaibahan na sa dati. Natupad na yung mga pangarap ko na makalabas lang ako sa masalimuot na buhay na ito. Okay na sa akin at dadalhin ko kayong lahat. Dinala ko lahat, pati mga kapatid ko, mga magulang ko, mga kabay. Hindi man masyadong umaangat, pero at least kung anong gusto mong bilhin, mapagkain, mabibili mo na. Hindi katulad noon na pag-isipan namin kung anong kainin kinabukasan, anong baunin ko sa eskwelahan kinabukasan. Kaya nga si Kabay hindi nakatapos pero sa awa ng Diyos mga kabay, yung mga kapatid ko tapos lahat. Dahil na rin sa pagsisikap nila, pagtutulungan namin, makatapos silang lahat. Okay na sa akin hindi makatapos, basta sila makatapos. Medyo malungkot man ang kwento ko, pero ngayon mga alaala na lang lahat yun, na masarap balik-balikan. Kaya hindi ko makakalimutan yun mga kabay. Kaya payo ko sa mga kaibigan natin magsasaka, magsikap lang kayo para darating din ang araw na may alaala rin kayong babalik-balikan sa buhay ninyo at may kwento ninyo rin sa iba ang kwento ng buhay niyo. Kasi masarap mga kabay na yung nakaraan mo na maalaala mo. Kasi medyo nagkaroon ng pagbabago ang buhay. Kaya totoo talaga ang sinasabi na ang buhay ng tao ay parang gulong. Hindi tayo lagi nasa ibaba.
umiikot ang buhay natin. Magsikap lang. Kaya mga kaibigan ko magsasaka, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Darating din ang buhay. Darating din ang panahon na matupad ang mga pangarap ninyo. Sa akin mga kabay, siguro natupad na yung mga pangarap ko. Kasi yung mga kapatid ko tapos na sa pag-aaral. Yun ang pangarap ko noon makatapos kami. Sa akin man hindi, pero bonus na sa akin yung mga kapatid ko na tapos na at saka yung mga magulang ko ngayon. Hindi na masyadong papasyal-pasyal na lang sa sila, sa mga anak. Yung lupa naman, tinitingnan-tingnan na lang ng tatay ko. Mag-harvest na lang kami. Kaya, laban lang, mga kaibigan ko, mga kabay. Ganun ang buhay. Ang buhay ay katulad ng isang laro. Laruin mo lang. At galingan mo sa paglalaro para mananalo ka. Sa mga nakikinig sa kwento ko, marami pa akong ikukwento sa inyo na buhay ko na nagkaroon ng kunting tagumpay. Kaya mga kabay, maligayang araw sa inyo. At mag-ingat tayo lagi. At laging magdarasal sa Panginoon. Dahil kung wala siya, wala tayo. Ingat tayong lahat. God bless sa inyong lahat mga kabay.